nilagyan po nila ng mga warning signs. Kasi eto, bangin na po yan. Wala na pong harang po rito. Ayan o. Mga damuhan na lang po yung harang. Kaya sobrang mag-iingat po kayo rito. Ayun o, parang may mga nicho. Yan mga kaibigan o. Parang may mga nakalibing po rito. Siguro ito yung mga may-ari o kaya yung mga kamag-anak ko ng may-ari na dito nilibing. Ito na mga kaibigan, yung pagpapatuloy ng aming biyahe dito po yan sa may Atok Benguet. Ngayon naman mga kaibigan, pupunta naman po kami sa Mount Ulis, isa sa pinakamaganda at pinakabagong pasyalan po rito. Bago ba? O medyo matagal na. Ngayon lang kasi, kaya bago kasi ngayon lang kami nakapunta rito. Ito habang papunta po doon, grabe, sobrang ganda na naman ng mga view po rito. At talagang iba ang ganda ng Atok Benguet mga kaibigan, siguro mas lalo na sa iba pang lugar dito sa Benguet. Grabe, hindi ka po talaga magsisisi kapag pupunta po kayo rito. Sobra po talaga kayong mamamangha at talagang mabibigla sa kakaibang ganda nitong lugar. Dito po yan sa may Benguet, sa may Atok. Dito pa lamang sa may paakyat papuntang Mount Ulis, talaga naman sobrang ganda. Ito po talaga yung lugar na kung saan napakaganda ng mga pananim ng mga gulay. Dito po kasi nanggagaling yung karamihan sa mga gulay na binibenta at talagang tinitinda doon sa may Maynila at sa iba pa mong karatig lugar dito sa Luzon. Dahil nga po sa malamig, kaya talagang magaganda po yung mga pananim po nila. Pagdating nyo po rito, may magta-traffic sa inyo. May magpapara sa inyo para magbayad ng environmental fee. Ang binayaran po namin mga kaibigan na environmental fee, bali 50 pesos bawat isa. Kaya kumbaga kung isang van po kayo, bawat isa po talaga yung inyong pong bayad sa environmental fee na 50 pesos pagpasok po dito sa lugar na to ng papuntang Mount Ulis at sa iba pa pong mga lugar, pasyalan po dito sa lugar na to. Yung 50 pesos mga kaibigan na environmental fee ay napakalaking tulong po yun sa komunidad at sa barangay po rito. Kasi sa dami pong magagandang pasyalan po rito, yung 50 pesos talagang hindi nyo na po yun mapapansin sa sobrang ganda po ng lugar. Eto mga kaibigan, may mga konting putikan na kalsada po rito kasi medyo umulan po kanina umaga. Kaya kumbaga mag-ingat po kayo dito. Tapos ito yung kalsada papunta sa Mount Ulis, 2 lanes. 2 lanes kasi nga po maliliit na mga kalsadang semento. Tapos sa gitna wala pong laman yung lupa lamang. Kaya kailangan mag-ingat po kayo dito. At medyo madulas kasi nga po basa yung kalsada sa ngayon na aming dinadaanan. Pero dito medyo maluwag naman, pero yun nga lang malubak. At may mga madadaanan po kayo ng mga lokal o residente po yata rito na dumadaan din papunta po dun sa taas. Eto mga kaibigan, pinahinto po kami rito kasi nga po maliit daw po yung kalsada po dun sa may paakyat ng Mount Ulis. Kaya pinapahinto po muna kami rito. May nag-guide po rito na bago umakyat. Tapos may drone nga po siya, tinitingnan po niya kung okay na at may radyo din po siya. At ganito na pinag-go na po kami kasi safe na po daw umakyat. Ito mga kaibigan, yung dadaanan, ako sigurado kapag maulan, tingin yan. Ngayon, okay naman kasi mainit pa. Napakaganda talaga mga kaibigan ng lugar po rito. Grabe, sobrang nakakamangha. Kakaiba po talaga yung ganda nitong Benguet, Atok Benguet. Ito yung mga kababayan po natin na mga nagtatanim. Saan kaya dito yan? Napakasisipag po ninyo. Shoutout po sa inyo mga kababayan dito. Wow, eto na mga kaibigan. Welcome to Mount Ulis. Mamaya na kami magbabayad. Didiretso muna kami sa park bago po tayo magbayad mamaya. Ay, meron din po pala rito bigyan ng souvenir yan sa may bandang kanan po natin. Napakaganda, grabe. Sobrang ganda po nitong lugar na to. Nakapot tayo ng ulan, parang madulas ang madulas. Pagkasinan. Yung kanigay gadok Bicol da. Pagkasinan kang dito. Pagkasinan kang Bicol. Sino pa yung iba? Doon Manila. Ano yan? Okay. Jack lang. Plate number na inanon. Plate number arat dyan. Ay, motor. Nakamotor na ito. Turo mo ako. Insurat na kayo, insurat na. Ay, Paikot-ikot kami. JP ka lang. Ito mga kaibigan, yung bayad po natin dito sa entrance at sa registration, bali 100 pesos. Ito mga kaibigan, yung Mount Ulis viewpoint. Puntan na po tayo doon. Ang ganda-ganda mo!
Nakikita nyo guys, andito na naman kami nagkukulitan ng mga kulukoy na to. Oh. Nakikita nyo. Oh. Good looking guys. Nakikita nyo, yung mga broken dyan, pwedeng tumalon dito, Noel. Woo! Hey, ang ganda mo, Mount Ulis! Woo! Grabe pala yung inakyat dito. Tunay nga po mga kaibigan na sobrang napakaganda po nito. Grabe, konting akyatin lang kanina. Medyo hiningal po ako. Talaga naman, kailangan natin magbawas ng timbang. Pero kakapiraso lang naman po yung akyatin. Talaga hindi naman po sobrang akyat. Pero madali po ako hingalin. Talaga medyo mabigat po kasi yung ating timbang. Yan mga kaibigan, mga lods, kitang-kita nyo po yung sobrang kagandahan nitong 360 view nitong Mount Ulis. Grabe, napakataas na rin palang lugar to. Ito talaga mga kaibigan, yung maganda mag-pictures dito at mag-video. Dito po hindi naman sobrang akyatin, pero ako kasi medyo mataba na. Kaya medyo hiningal po talaga ako. Grabe, dito pwede rin po kayo dito mag-pictures. Ayun, no? Napakaganda. At dito, akyatin na po natin. Papunta na po tayo sa summit nitong Mount Ulis na sobrang napakaganda. Wow naman po talaga. Grabe, kakaiba yung napakagandang lugar na ito mga kaibigan. Eto na mga kaibigan, welcome to Mount Ulis Viewpoint. Napakataas na lugar na rin pala to. Kasing taas na rin to ng highest point. Yan mga kaibigan, no? Halos nasa ibabaw na po kayo ng mundo. Kitang-kita nyo po talaga yung sobrang ganda ng 360 view. Naganda ng kalikasan, nagawa ni God para makita po natin. Grabe, sobrang ganda. Welcome to Mount Ulis. Dito po yan sa may Atok Benguet. Grabe, napakasulit yung 50 pesos na environmental fee, tapos yung 100 pesos dito na bayad sa Mount Ulis mismo. Kaya talagang sobrang napakaganda po talaga rito. Hindi po kayo magsisisi na pumunta po kayo rito. Sobrang ganda, halos lahat po rito napakaganda mag-pictures, mag-video, at talagang napakaganda po sa mata. Yung mga magagandang tanawin, magagandang mga bulaklak na nakapaikot po rito, magagandang kabundukan. Grabe, sobrang ganda talaga ng likha mo Lord para sa amin. Puntahan naman po natin yung kabilang dulo o dulong bahagi po nitong Mount Ulis. Ito, napakaganda ng mga damo po rito. Sarap dito maglaro ng mga bata. Kaya lang mag-iingat kasi nga po bangin po yan sa gilid. Nakakatakot, baka mahulog po dyan. Sobrang delikado po yan sa bawat bangin na yan. Pero dito lang po kayo sa may gitna maglakad-lakad. Huwag po kayong gigilid kasi nga po bangin. Malalim po yan, lalo po dito sa may batang kanan po natin. Sobrang lalim, tapos mabato pa. Eto na, grabe, sobrang ganda po talaga. Talagang grabing kagandahan. Kakaiba yung ganda po nitong Mount Ulis. Pero sana nilagyan po nila ng mga warning signs. Kasi eto, bangin na po yan, wala na pong harang po rito. Ayan o, mga damuhan na lang po yung harang. Kaya sobrang mag-iingat po kayo rito. Sana nilagyan po nila ng harang o kaya naman ng warning para mas safe po yung mga pupunta po rito. Kasi pag tumabi kayo doon, ako po, kasigurado madulas po kayo, mahulog, kaya wag po kayo masyadong tatabi po doon sa may bangin na yun na parte. Eto na mga kaibigan, pauwi na po kami, pa-exit na. Ito naman po yung exit, bali iba po yung way o yung daanan ng entrance, tapos iba rin po yung sa mga exit na dito sa may Mount Ulis. Sobrang sulit mga kaibigan, yung 100 pesos na babayaran niyo po rito sa may Mount Ulis. Kasi nga po talagang tunay at sobrang napaganda po ng lugar na to. Marami po kayong pwedeng makita na kabuuan ng 360 ng kabuuan ng kagandahan ng Benguet. Tapos yung mga iba't ibang mga view ng bundok. Tapos ito nga po, marami rin pong mga tanim po sila rito ng mga halaman, ng mga bulaklak na inyo pong makikita. At syempre ito yung talagang pinaka main attraction. Yung kanilang welcome na Mount Ulis na may dalawang lalaking ayan na pwede nyo pong pagpicturean. Tapos dito naman mga kaibigan, maraming iba't ibang uri ng halaman na inyo pong makikita na halos minsan dito ko lang din nakita yung mga halaman na nandito. At talaga naman pong sobrang napaganda. Kaya sobrang sulit mga kaibigan ng 100 pesos pagpunta nyo po rito. Marami mga kaibigan, mga joiners na mga nag-o-offer ng mga murang mga tour papunta po rito sa may Atok Benguet. At talaga naman pong sobrang napakaraming pwede nyo puntahan. Pero sa mga katulad po natin na mga nagmumotor, halos yung paakit po namin ng Baguio, 7 oras, tapos mapunta rito, kulang-kulang 3 oras. Ayun parang may mga nicho. Yan mga kaibigan parang may mga nakalibing po rito.
Siguro ito yung mga may-ari o kaya yung mga kamag-anak ko ng may-ari na dito nilibing. Dito nyo lamang po yan makikita. Parang may nabasa nga po ko dati na yung ibang mga patay nila dito nililibing sa kanilang mga bakuran o kaya sa may malapit sa kanila. Siguro may kaugalian o kaya naman, sensya na, hindi ko po talaga alam yung history na kaya hindi nila nililibing sa sementeryo kasi para mapalapit siguro sa kanila o kaya naman mayroon silang pinapaniwalaan. Pero pasensya na po talaga, di ko po alam kung ano po yung dahilan.